kung saan yung makakasip-sip ka, dun ka, anak ng teteng naman na yan. Lari ka doon, ano pinagagawa mo sa buhay mo? So eto, panoorin natin to. Informant ni Maharlika umusok na dahil sa nangyari. Paglabas ni Jingay sa PDS ni Agent Morales bawal sa batas. Ay nako po, paktay dito si sino ba to? Iba tong na to? So, ito panoorin natin to. Pag-resign si Mig Zubiri at naka-ready na nga na nanumpa si... Ay, wag pala yan. Ito pala yung isa. Yung isa pala yung isa. Ito. Amazing development. Oy, mamaya na. Pinagsasabi mong amazing development resign. Sira ulo ko. Ito na, update sa hindi papalayain si Morales. Oo. So, eto, panoorin natin, no? Uy, ba't walang boses? Ang due process, no? Sige. So, nalulungkot ako talaga sa nangyari. Talagang binantayan ng SDS New York, hakbang ng Maisog USA, lahat kami, no? Buong oras yan. Ilang oras kaming nanood ng investigasyon. At nalungkot kami dahil mabigat yung kamalian na nangyari sa pag-cite ng contempt kay PDEA Agent Morales. At ito ay isang kawalan ng katarungan. Alam mo kung bakit? Malinaw kasi yung konteksto na siya ay resource person, ka Eric, no? Na pinatawag ni Senator Bato bilang chairman ng kanyang committee. Okay. At siya ay nagpatunay ng isang kopya sa kanyang ulat bilang PDEA agent tung araw tungkol halimbawa sa pagsangkot o seryosong aligasyon ng iba't ibang personalidad kabilang si Pangulong BBM sa umano'y cocaine session sa Rockwell Condominium na kung saan ay nandoon pa nga ang actress sang-ayon doon sa aligasyon, no? At inauthenticate niya itong firma niya. Yes. Akin po yan, firma ko po yan, akin pong report yan. So yung original ng ulat ay nawawala sa file ng PIDEA. Pero pinaniwalaan niya ni Senator Bato na authentic yung document kasi yung taong gumawa puro attorney yan wait lang. May 12 Maisog senators this 2025. Attorney Trixie, Attorney Vic, Attorney Harry Roque, Attorney Panelo, Attorney Chong, Doc Baduy, Pastor Kibuloy, Bato, Go, Tolentino, Pantaleon, Alvarez at Basti Duterte. Wala hindi nga daw tatakbo si Basti. At yung taong pumirma ay siya nandun mismo as a resource person. Correct. Ngayon, kaya ako nalulungkot kasi yung dating ni Senator Escudero, yung bagong Senate President natin, suabe. Pero pareho yung kanilang tinutukoy. Pareho yung kanilang sistema or scheme ni Senator Estrada. No? Iyan ay upang sirain yung dungisan si Morales at guluhin ang pagsisiyasat, no? So kahit yung sinasabi niya nung huli na itong session na ito, mayroon siyang pasaring na gano'n na itong session na ito ay batay sa kopya, batay sa Xerox copy. Maling komento 'yon, no? Kasi 'yon, yung pasaring na 'yon, you are undermining the committee chairmanship of Senator Bato and the investigation itself. Malaki ang pagkakaiba nito, ka Eric. Ano yung pagkakaiba nito? Kasi yung isa authenticated. Tama naman. Kaya tama naman sinasabi ni pero yung isa, kung titignan natin, ay sinasabi yung pagkakamali sa personal data sheet, yung PDS, na kung saan ay may certified true copy na binitbit sa Senado at tinignan yon. So, habang tinatanong ni Senator Estrada at ni Chis Escudero, merong kasabayan ng pag-akusa na mali yung PDS na kung titignan mo naman ay irrelevant at immaterial yun. Irrelevant talaga. Dahil, tatanggapin mo ba naman itong si PIDEA agent ng walang masusing pagsusuri sa kanyang pagkatao? At walang maling impormasyon doon kasi
Yung kasunod nun ay meron ng compliance. So in other words, na-cure yung defects kung ano man yung mga pagkakamali doon. Dahil naiwasto nga. Kasi otherwise, kung hindi naiwasto yung ka-Eric, walang karapatan na kunin nilang PIDEA agency ka-Eric. Ito marami kasi nagsasabi, lahat daw na nagtatanggol kay Jonathan Morales ay mga pipitsuging mga tao daw. Bobo mo. Mga pipitsuging tao daw ang mga nagtatanggol kay Morales. So siguro sinasabihan nila, isa na dyan sila pinagtatanggol din ni Atty. Panelo. So si Atty. Panelo pala ay pipitsuging tao. Pipitsuging tao rin pala si agent Abent Morales, no? Personal na info. Ay hindi pala, wait lang, anong pangalan nito? Anong pangalan nitong lalaking to? Itong nagsasalita, nakalimutan ko yung pangalan niya. So ibig sabihin pipitsugin din pala to. Ayun yung sinasabi ng mga tanso dugyot vloggers. Sabi, maniniwala ba kayo dyan sa mga yan? Kasi wala namang mga kwenta yung mga tao na yan. Wala daw kwenta si Atty. Roque. Wala daw kwenta si Atty. Vic. Walang kwenta si Atty. Panelo. Wala daw kwenta si... Sino may kwenta kayo? Anak ng Teteng naman. Mas may kwenta kayo na mga may mas kwenta kayo na mga tanso dugyot vlogger. Grabe naman tingin nyo sa sarili nyo ba? Morales, no? So, tama. Sa usapin ng fundamental due process, tama po yun. Tama po yung kahilingan ni Morales na ang PIDEA sa pamamagitan ng committee ay bigyan at ibigay sa kanya yung personal file na related doon. Ang patunayan yung pagsunod at katotohanan ng kanyang PDS, no? Exactly. So, ang kahilingan ito ay wasto. Wasto ito, ka-Eric. At dapat sana'y pinagbigyan upang malinawan, no? Hindi, tama na yung sinasabi dito ni Sir na dapat talagang pinagbigyan doon si Morales kasi karapatan niya yun eh. Kaso ang nangyari, gawa ng na medyo nasusupalpal na, hindi pala medyo na nasusupalpal na naman nitong nasusupalpal na naman nitong si Jinggoy, kaya mas ginawa niya na lang, kinontempt niya na lang si Morales. Anumang pagdududa tungkol sa maling impormasyon, no? Dahil karapatan niya bilang resource person na suriin ang dokumento ng PDS niya na siya mismo. So mali yung yung mga tanso vlogger. Yung dating yung iba, dating mga kasamahan ko sa TVJ, yung makapal yung uso, na busalsal yung ilong, yung puro libag hanggang muka, yung kamukha ni Berting Labra. Bobo mo. Oh, guys, kilala niyo ba si Berting Labra? Yung artista, yung laging sidekick ni FPJ. Basta sidekick lagi ang ganap nun eh. Oh, eto si Berting Labra. Oh. Baka hindi kasi may mga hindi Berting Labra. Oh, kasi baka hindi nyo kilala si Berting Labra, guys. Ito po yung kamukha nung kasama ko ho doon. No, kasama ko ho doon sa tawag dito, kasama ko dun sa TBJ. So ito yung mga kahawig, mga kamuka. Oh, mukhang muka talaga, hindi mga talagang kamukha. Dito. Yan, ito to. Maganda tong picture na to. Wait lang yan. Ay, maliit eh. Ang liit nung picture, guys. Hindi pa mapindot. Oh, Berting Labra. Oh. Alam nyo, kamukha ng kasamahan ko dati yan sa TBJ na vlogger. Si Berting Labra. So sa mga hindi nakakakilala kay Berting Labra, akala nyo na mga napaka-perfecto nyo, yan po si Berting Labra. Ayan po si Mr. Berting Labra. No, komedyante po yan na aktor. Komedyante po yan. At talagang mapapatawa ka sa mga niya. Yan po si Berting Labra. Idol ko po rin yan, no? So ayan po yung mga kamukha. Ayan po yung isa sa mga kamukha ni yan yung kasamaan ko dati sa TBJ vlogger. Oh, yung isa na yan.
Berting Labra. Oh, tapos ito naman yung kamukha nung isa. Ito naman yung kamukha nung isa, guys. Ito, yan oh. Yan oh. Guys, ito oh. Ito naman kamukha nung ano, yung maitim na garalgal yung boses. Oo. Yung maitim na garalgal yung boses, guys. Ito yung ano niya, ito yung nang bagal ng internet natin. Ito yung kamukha niya, guys. Itong lalaking to. So, kamukha niya ho kasi ito eh. Kaso medyo laggers lang. No, ang tagal nung ang tagal ng picture, ang buwisit po tayo na kapag picture mo talaga yung piniplex natin dito, laglalag yung monitor ko. O yan, eto na yan, eto na siya. So yan po yung kamukha, yan po yung kamukha ng ano, yan po yung kamukha nung isa kong kasamahan doon sa TVJ Defender na malakas manlait ngayon, nilalait si Sir Spencer, nilalait sila BP Sara, Duterte, si Morales daw, kamukha daw ni Kokey, no? So, ito naman yung kamukha niya. So, dito, wala naman tayong panlalait dito dahil hawig na hawig niya naman, ultimong ngipin, ilong, mata, kamukhang kamukha, pati yung kutis na puro libag. Alam nyo kasi, ang iba kasi yung maitim eh, diba? Ako kasi maitim din po ako, pero pantay yung kulay ko. Walang yung parang ganun-ganon. Yung parang ganun-ganon, yung pikas-pikas. Yung halatang libag na hindi mo na kuskus. O, yan yun. Yan yung kamukhang-kamukha niya. So, tanggalin na ho natin yan at medyo masagwa na po. So, tuloy natin itong pinag-uusapan natin about kay Morales. Mali yung sinasabi ni Senator Escudero na, well, bata ito, puro kopya naman yan. Nagsimula tayo sa copy, sa Xerox copy. Bakit hindi mo paniwalaan yung certified true copy? Kasi magkaiba yun. Meron distinction. Alam mo, masaya ako at ako'y junior pa yan si Senator Escudero. No? Walang pinag-aralan sa abogado ko naman, you know. Alam ko sa korte, hindi papasay yung ganyang sistema. Mga objections yan. Hindi papasay yung mga ganong pasaring, no? Tama. Ngayon, ang konteksto nito, yung pag-cite ng contempt, ikumpara mo yung contempt ni Picoy at contempt ni Morales. Sige. So, kung titignan natin, si Morales ay napulak, di ba? Na may mga banta laban sa kanya na nakuha sa CCTV na kinasasangkutan. May seryosong aligasyon na kinakasangkutan ng mga matataas na kabilang na silang, right? Na ito ay naglalayon na patahimikin siya at itigil ang pagsisiyasat. Tama. So, yung seryosong aligasyon na ito, Eric, ay nangangailangan ng masusing pagsisiyasat upang matiyak ang transparency o kalinawan or accountability. Kaya nga, di ba, yung mga personahe na nabanggit doon, dahil seryosong allegation, tama sa puntong yon na tawagin ni Senator Bato. Katulad ni Kumar. Puputulin na natin to. Maraming salamat. So ito po yung video ng nakakulong si Jonathan Morales na sinasabing parang ayaw siyang pakawalan. Ayaw siyang pakawalan ayaw siyang pakawalan dahil galit na galit daw di umano si BBM. So asan na yung mga viewers, mga fans ni Jonathan Morales dyan? So eto, ipeplex natin na yung video. Kanina nyo pa to inaantay. Inaantay nyo pa to kanina. Asan na ba kayo? Oo. So eto yung video. Jonathan Morales, pasok. Dito po sa pang-apat na hearing na ni Senador Bato de la Rosa dyan sa Senado. Sige. Ayun po ang nangyari. Anong nangyari? Yung si Picoy Santiago ang siyang na-contempt. Tapos? Siya po yung pinaparusahan ng Senado. Bakit? Napunta lang sa Senado para gusto niyang sabihin ng kanyang nalalaman kung sino si Jonathan Morales na testigo ng komite. Tapos? Si Morales ay hindi na-contempt. Pero yung Santiago ang siyang naapektuhan. Pakinggan po para... Bobo, fake news na naman to. Hindi daw na-contempt si Morales. Tapos, si Picoy daw yung naapektuhan. Gusto niyang sabihin ng kanyang nalalaman kung sino si Jonathan Morales. Tapos? Na testigo ng komite. Kulong. Si Morales ay hindi na-contempt.
Hindi daw na-condemn si Morales, guys. Putang nakapicturean itong mga tanso vlogger na talaga to. Bakit ba ganyan kayo? Putang hindi ata nanood tulog tapos no? Ay hindi, malamang sa malamang hindi, malamang sa malamang ang nangyari dito kay Mike Abe, nangati agad yung kamay. Views to views. So yun na, no? Views na. So pinindot agad, nag-vlog agad. Oh, ito. Yan na, si Jonathan Morales, hindi kinuntem, pero si Picoy kinuntem. Bobo mo. Bobo, buti kaya. Ay, nako. Ano ha? Pero yung Santiago ang siyang naapektuhan. Pakinggan po ninyo itong paliwanagan sa Senado. Hindi daw na-contempt si Morales. Si Santiago lang. Puta, nasaan ka ba nanood? Bobo mo. Oy! May gabi, saan ka ba nanood? Mali yata yung pinanoran mo. Baka ibang site yan. Ang dami ko talaga tawa dito sa mga gagawin. Alam nyo, si Mike Abe, si Gadon, yan yung mga yan yung dapat magsama-sama. Si Cash Jaret, si Ulol. Yan magkakaisang utak yung mga yan eh. Bobo mo. Saan video? Ayan na daw yung video. Kagaya po ng totoo talaga. Para bakit hindi mo alam, Michael? Putang ilong yan. 8 minutes na nga lang yung video mo. Yan, kitang-kita sa dulo ng, ginagalaw ko, 8 minutes and 52. 52. Ay, hindi pa ginawang 59, no? Para mag 9 minutes, no? Yan na nga lang video mo. Nag-reaction ka pa ng ilang minuto to. Ilang minuto. Tangina, nag-reaction ka pa ng 3 minutes. Bobo mo. Na kinontent. Copy niya, na photocopy, hindi original. Because that's pero ito pakinggan nyo ito. Throughout this time anyway. So baka naman, unless malabo po kung malabo, po tayo na mas maliwanag na kopya. Mr. Chairman. Andali lang, ito yun Si Picoy Santiago kinontent na, senador. Tapos, Bato Morales hindi. Bobo mo, bobo. Si Morales pala hindi na content. Asan si Morales ngayon? Where the Morales? Where? Ang bobo talaga nito mga puta ilag to. Sa chairman, galit na galit siya. Gawin nga niya, you're liar. Liar. Yun yung paliwanag no. Bakit ano bang dahilan kung bakit na-contempt si Mr. Morales? 'Di ba sinabihan din siya ni Jinggoy na sinungaling, you're liar, kaya pina-contempt siya. Parehas lang naman yun. So anong pinagkaiba nun? Asan ang komento mo? Bobo mo. Testigo, yung gustong mag-testify tungkol sa katauhan ni Morales, hindi pinakinggan, pinagalitan, kinontempa. Pinagalitan, kinontempa. Ito si Morales. Tapos si Morales daw, pakinggan nyo. Tingnan ninyo kung siya na yung nasusunod, kung ano ang dapat gawin ng Senado. Pakinggan nyo. Fake news ang putang ina. Sabi niya, si Morales na daw ang nasusunod sa Senado. Paano nasusunod? Na contempt nga yung tao hanggang ngayon, hindi pa nga ata nakakalaya. Nung testigo, yung gustong mag-testify tungkol sa katauhan ni Morales, hindi pinakinggan, pinagalitan, kinontempt. Saka ito, disclaimer, Mr. Fake News. Mr. ano mo maganda itawag natin dito? Ayoko sa 8 minutes tsaka kay Mr. Raptor. Raptor. Siguro Mr. Fake News na lang. Mr. Fake News, ganito ha. Unang-una, kung nanood ka ng mga Senate hearing, kung hindi ka sandamakmak na bobo at tanga na kagaya ni Gagong, bobo mo, Mr. Fake News, yung dala-dala na dokumento ni Picoy ay hindi para kay Morales. Kung matatandaan mo lang hindi yun para kay Morales. Hindi daw yun para kay Morales. Para sa kaalaman mo lang. Pero ito si Morales, tingnan ninyo kung siya na yung nasusunod, kung ano ang dapat gawin ng Senado. Tapos kayo rito sa demand ni Morales. At yung mga senador, pinagbibigyan pa. Ano ba ang treatment kay Morales ng komite kumpara doon sa kay Santiago? Sa aking pong opinion at analysis. Wow, analysis.
Analysis. Bobo mo. Opinion at analysis. Na meron ka pala nun. Opinion at analysis. Guys, kawawa naman to. Di ba pwede mag-sponsor dito ng Raptor? Para hindi na to magtanga-tangahan. Ha? Ang bubugok dito mga taong to. Ay, shoutout sa'yo, Antonieto. Bugok talaga. Ngayari ito. Your Honor, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Ibig sabihin, mabigyan siya. So, ibig sabihin, sabi ni Morales, or yung sinasabi ni Morales is nakikiusap. No, para sa kaalaman mo lang, boy, fake news. Mr. Fake News pala. Ha? Para sa kaalaman mo, nakikiusap siya na makalaman niya yung dokumento tungkol sa kanya. Dahil ito po ay tutukoy doon sa akin. Paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking mga kasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy, yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PDLX. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. And have given nangyari sa papel. Ang iksi-iksi na lang ng video mo. Nalood ka pa. Lisensya ito, Jinggoy. Ang tagal, no? Patay. Tsaka authority. Ilang seconds ka lang nagsalita, ipapasa ko nga to kay Banat Boy. Allegation tungkol niyo. May kaugnayan noong 2012. Magano, no? Kala mo may epilepsy. Kaya po, Pero napansin po ninyo, ang haba ng oras na binibigay kay Morales. Ay, grabe. Na siya yung dapat magpatunay kung ano yung kanyang mga allegation tungkol dito sa drugs na ito, na isyong ito. Ay, grabe. Pero wala siyang may produce na mga legal na mga dokumento. Si Senator Jingo Estrada, merong Xerox copy at gusto niyang itanong yung liwanagin sa kanya, ayaw niyang tanggapin. Moral. O, hindi Mucares. Morales. Tangina, nabubulol ka na naman eh. Morales ha, Morales, hindi Mucares. Morales. So, pakinggan nyo. Jingo Estrada, merong Xerox copy at gusto niyang itanong yung liwanagin sa kanya, ayaw niyang tanggapin. At nagdidikta to pa itong si Morales doon sa haba ng kanyang paliwanag na dapat daw ang chairman o ang komite ang mag-produce ng kopya. Kaya tumayo nagsalita si Escudero na bakit kami ang mag-produce na sa'yo yan? Dapat ikaw mayroong kang kopya. Puro ka hearsay, wala kang dokumento, pero ang dami mo sinasabi rito. Ingat po yung masakit dito sa nangyayari. Ay, masakit. Putay parang kinukwentuhan mo lang kami sa nangyari. Wala ka namang opinion at analysis na sinasabi mo. Nangyari ito mga kaibigan. Inuulit ko, yung Picoy Santiago, napunta dyan, gumawa ng paraan para mapunta sa Senado at kanyang sabihin ang kanyang pagkakakilala kay Morales Colón. Tingnan mo pagkabobo mo. Tinatarantado na yung Senado, hindi pa ba ipapakontempt yun? Bobo ka talaga. Bobo mo. Kung kapanipaniwala bang testigo, hindi. Tapos ang ginawa niya sa video niya, nanood na nga siya ng pagkahaba-haba, ikinuwento niya pa sa atin yung napapanood. Alam mo yung pinanood na natin, no? Pinanood na natin pero ikinukwento niya pa yung mga sinabi doon. Dapat ang ginagawa mo, kung di ka ba naman tanga talaga, Mr. Fake News, yung sinasabi mong analysis, bigyan ng analysis at opinion mo, asan na? Ba't hindi namin marinig? Hindi po pinagbigyan. At pinakulong pa, kinontent pa. Ngayon, tapos itong Morales, nagdidikta na kung anong mangyayari. Putang inang yung kinuwento, hayop na to. Nangyari sa Senado, pati mga dokumento, Senado na pinapuproduce, hindi na siya. Aba, hindi kinokontent. Ang taas pa ng boses, mas mataas pa ang boses ni Morales kaysa sa mga senador. Tama. Ang taas ng boses ni Senador Bato de la Rosa laban kay Santiago, pero kay Morales, mababa yung boses niya. Gumigiwili yung panga mo. Pinabibigyan pa na hindi pwede magtanong sa Jinggoy tungkol doon sa Xerox copy lang. Pero kung Xerox copy, ibig sabihin may original. At yung original nasa Pilipinas. Pero bakit ang komite, ang puproduce, dapat si Morales, dahil siya yung may alam dyan na sinasabi. Ito, kakaiba itong hearing na ito. Nako, kayo pong mga mamamayan, kayo na po ang masusunod. Bakit hindi ito? Talagang katotohanan ang hinahanap ng Senado. O talagang ito ay paninira o ito ay kampiya. Sakit na tiyan ko kasi yun. Tayo naman may kabi. Ang bobo mo talaga. Akala mo aso eh.
Tayo lang. Si Picoy daw, bakit daw hindi pinagsalita si Picoy? Hindi daw pinaglabas ng dokumento si Picoy. Unang-una, sinasabi ni Mike Abe na yung dala-dala daw ni Picoy ay dokumento laban kay Morales. Paulit-ulit na sinasabi ni Picoy na yung dala niyang dokumento ay hindi para kay Morales. At chinik yun ni Senator Bato na hindi nga para kay Morales at nonsense din, useless din, na napaka-nonsense nung daladalang dokumento ni Picoy. Kaya hindi na pinag-usapan yun. Tapos sasabihin ng vlogger na ulupong na to, na ano daw, na tawag dito na hindi daw man lang pinagbigyan si Picoy. Putay na, sino pagbibigyan? Sinto-sinto. Pagbibigyan mo dun sa... Ewan ko ba dito sa mga tansu vlogger na to, no? Paniwalang-paniwala sa mga sinto-sinto eh. Ay, lako po. Kayo, ano bang masasabi nyo dito sa ano na to? Sa video na to, no? So, yun. Tayon po pala, no? Ang pagkakaalam ko kasi, itong si Morales ay nakalaya na. Kasi nga, di ba sinabi ni Senator Bato na hindi niya hayaan na mag-break ang Senado na etong si Morales, si Jonathan Morales, the Expedia agent, ay manatili sa kulungan sa Senado nang nakabreak sila. So ito ay pagkakalam ko ipinalabas na. Pinalabas na po ito si Jonathan Morales. So hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi ni Maharlika na hindi pa pinapalabas si Jonathan Morales. Ano pong klase yun? Kasi sinabi ni Senator Bato eh. Kung gising lang si Senator Bato, magchat-chat ako dun eh. Wow. Ano ka? Sino ka ba? Para i-chat mo si Senator Bato. No. Hindi, ang pagkakalam ko, nakalaya na si Jonathan Morales. Hindi ko alam bakit sinasabi ni Maharlika na hindi pa numalaya. Ano ibig sabihin nun? Wala lang, nahiwagaan lang ako kay Maharlika. May kami, tumayo ka. Ipakita mo yung, purungtong mong suot. Purungtong. Ay, nako. Hindi totoo nga mga ka-DDS, si Morales po ay nakalaya na. Yun ang pagkakalam ko. At dahil, di ba, sinabi naman na yun sinabi naman ho yun ni, tawag dito, sino ba to? Ni Senator Bato de la Rosa. Laya na po. Yan naman pala eh. Laya na si Morales po. Ano yung sinasabi? Kasi ito, sinasabi ni Maharlika dito is, tingnan natin, Maharlika. Yung kanina niya lang kahapon pa sinabi ko na agad na nakalaya na si Morales. Ito yung video ni Maharlika. Walljack. Wait lang. Lam, Jinggoy, Kumar, Makati, Med, palayain si Agent Morales. Laya na si Agent Morales. So ano pa ba yung sinasabi ni Maharlika? Hello mga palangga. Mga kababayan, nag-recess na ang Senado. Okay. Nagkaroon ng parang taguluhan between, nagkaroon ng pagpalit ng Senate President, which is ang utak ng lahat niyan ay si Lisa Marcos. Bago natin talakayin itong Jinggoy, Lam, Kumar, Makati, Med issue na ito, supposedly dapat palayain na nila si Agent Morales dahil hindi naman talaga nagsisinungaling kundi itong si Jinggoy o Junggoy ang sinungaling. Statement or press conference ni Zubiri. Huwag mong pipilitin ang mga taong nakakakilala sa iyo dyan sa San Juan na yung mga pinag-i-email nila sa akin, wala lang akong time ngayon kasi nasa bakasyon grande ako. Pero kapag nagkaroon ako ng time, in-scan ko ang mga eksena, in-scan ko lang kanina. Huwag mo akong pipilitin na talagang atang-natako yung taong bayan na durugin ka at ilabas lalo. Alam namin nakakatakot. Dito kasi alam nyo,
nagtataka lang talaga ako dito kay Marlica kasi nakalaya na po si Jonathan Morales. Ano po yung sinasabi niyang hindi pa nakalaya? So ibig sabihin, pinapakaba niya yung mga supporters, yung mga taong bayan na sumusuporta kay Jonathan Morales. Kasi nakalaya na kahapon pa eh. Bakit sinasabi na contempt pa daw? Dapat si trading contempt na agad si Bitoy, ST Picoy. Nung first, dapat pa nga lang dun nung una pa lang na contempt na yun eh. Eto, kahit sa SMNI News ay nagsabing pinalaya na si Morales. So yun naman eh. Bakit pinagsisigawan ni Marlica na na hindi pa daw laya? Ano yan, pinapakaba mo Marlica yung mga viewers mo? Huwag ganun, kawawa naman yung mga viewers mo. Doon lang tayo kasi sa totoo. Kung hindi ako nagkamali sa pagkinig sa SMNI News kahit sa ibang vlogger din. Hindi nga kahapon ko pa nilive yan na nakalaya na si Morales. So anong sinasabi nilang hindi pa nakalaya? Nahiwagaan lang po ako. Nahiwagaan lang po ako ng todo, no? So di ko alam kung bakit, hindi ko alam kung anong meron. Ayan kay Ma'am Maria XD, shoutout. Okay, shoutout type na tayo at mag-i-end na tayo. Okay na yun, kahit pa paano, magdadalawang live tayo. Sana makagising ako bukas na maaga para makapag-live tayo. So yun, shoutout tayo. Shoutout kay Maria, ano to? Sino ba to? Si Tita ba to? May Rapel Advincula Matildo, mega love shoutout. Kay Maria XD, magandang gabi din po. Kay Baseng, kay Bechay64, mega love shoutout. Pero bakit di siya lumabas o interview? Siguro napag-isip-isip niya na rin siguro na mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin yung mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin yung about sa PDEA leak kaysa magpa-interview siya, mapuyat siya, mapagod siya. Sayang yung oras niya dun. 'Di ba? Salamat Mr. J sa shoutout. Para sa akin yun siguro. Kung yan ang katanungan. Kasi siyempre galing ka na dun. Siyempre pagod-pagod ka niyan. So magpapa-interview ka pa ba? Kawawa naman yung tao, guys. Siyempre hindi naman madali yan na interview yan. Ilang oras mag-live si Marlica. Doon lang naman lagi nagpapa-interview. Gusto ko nga-interview nyo kaso wag na. So ayan, hanggang dito na lang yung live natin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi.